Matagal na tayong nabighani sa konsepto ng mga superhuman, ilan sa mga pinakasikat na kwento, mga palabas sa telebisyon, mga pelikula, at mga aklat ay naglarawan ng imahe ng isang pinahusay na tao na nagawang makamit ang mga hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Sa ilang kadahilanan, tinitingnan natin ang ating mga sarili bilang mga limitadong mahihinang nilalang na patuloy na naghahanap ng intelektual at pisikal na pag-angat. Sa loob ng maraming siglo, maraming paniniwala ang nagsagawa ng iba't ibang espiritual na ritual upang makamit ang pag-angat ng sarili, ngunit noong dekada 1920, may isang tao na dinala ang pantasya ng paglikha ng superhuman na kapangyarihan ng labis, at ang taong iyon ay walang iba kundi ang komunistang diktador na si Joseph Stalin. Habang ang ibang mga pinuno ay pangunahing nakatuon sa paglikha ng mas malalakas na fighter jet, mga tangke, at mga submarino, si Stalin ay nakaisip ng isa sa mga pinakakakaibang ideya sa lahat ng panahon. Idineklara niya ang pinaniniwalaan niyang magiging pinakamakapangyarihang sandata sa mundo, isang pulang hukbo na binubuo ng mga nilalang na kalahating tao at kalahating chimpanzee, mga super sundalo. Ang paghahangad ni Stalin na lumikha ng mga super sundalo na kalahating unggoy ay hindi nanatiling ideya lamang, isinagawa niya ito, noong kalagitnaan ng dekada 1920, nang ang mga Sobyet ay isa sa mga pinakamahirap na mamamayan sa Europa. Binigyan ni Stalin ang kanyang pinakatanyag na biolohistang Sobyet ng milyon-milyong ruble upang magsagawa ng eksperimento sa paghahalo ng tao at unggoy. Ano ang nangyari sa kakaibang eksperimentong ito, at gaano kalapit si Stalin sa paglikha ng kanyang pulang hukbo ng mga supermandirigma? Nagsimula ang kwento noong huling bahagi ng dekada 1800, ang Russia ay nasa napakahirap na kalagayan. Ang paglobo ng populasyon na kasabay ng sunod-sunod na hindi magandang pangyayari, isang serye ng mga trahedyang digmaan, at maraming malulupit na panahon ng pagtatanim ay nagresulta sa matinding kakulangan sa pagkain sa buong Imperyong Ruso. Ito ang humantong sa taggutom noong taon 1871 na kumitil ng 400,000 buhay ng mga Ruso. Makalipas ang ilang taon, ang digmaan laban sa Hapon na sinundan ng unang digmaang pandaigdig ay lalong nagpahina sa Russia, na nagbukas ng daan sa digmaang sibil ng Russia. Noong taon 1923, natapos ang digmaang sibil sa tagumpay ng pulang hukbo ni Vladimir Lenin at sa pagtatatag ng Unyong Sobyet. Matapos ang pagkamatay ni Lenin noong taon 1924, si Joseph Stalin ang naging pinuno ng bagong tatag na Unyong Sobyet. Mayroong bisyon si Stalin, at iyon ay ang baguhin ang Unyong Sobyet mula sa isang lipunang agrikultural tungo sa isang makapangyarihang bansa. Lubos na naimpluwensyahan ni Lenin, itinayo ni Stalin ang kanyang plano sa ganap na sentralisasyon at kontrol ng pamahalaan sa ekonomiya, kabilang ang sapilitang kolektibisasyon ng agrikultura ng mga Sobyet. Sinumang magtatangkang lumaban sa kanyang mga utos ay haharap sa isa sa dalawang kapalaran, kamatayan o pagpapatapon. Pinamunuan niya ang bansa sa pamamagitan ng takot at ganap na kontrol upang alisin ang sinumang maaaring sumalungat sa kanya. Dahil karamihan sa mga magsasaka ay pinatay o ipinatapon, hindi na kayang tugunan ng pamahalaan ang dami ng paggawa na kinakailangan upang sakahin ang malawak na lupain na kinuha mula sa mga may-ari nito. Ang maling pamamahala ay nagdulot ng malawakang taggutom sa buong Unyong Sobyet. Ang taggutom ay hindi lamang nakaapekto sa mga sibilyan, kundi pati na rin sa militar ng Sobyet na lubhang hamina dahil sa tuloy-tuloy na mga digmaan. Sa paglipas ng mga taon, si Stalin ay hindi ang uri ng pinuno na mauunawaan ang paghihirap ng mga tao, dahil sa presyon na muling buuin ang pulang hukbo at sa kakulangan ng lakas paggawa para sa mabilisang industrialisasyon na kanyang ninanais. Desperado siyang makahanap ng mas mabilis na solusyon. Dito nagkaroon ng madilim na pagliko ang kwento. Noong taon 1926, kasunod ng utos ni Stalin, ang Politburo sa Moscow ay nagpadala ng kahilingan sa Akademya ng Agham upang lumikha ng isang buhay na makinang pandigma. Tanging ang pinakamahusay na mga siyentipiko sa bansa ang maaaring tumanggap ng misyong ito. Mayroong perpektong tao ang mga Sobyet para sa gawaing ito, si Ilya Ivanov. Si Ivanov ay ipinanganak sa Russia noong taon 1870, nagtapos siya sa Kharkiv University noong taon 1876 na may katumbas ng doktorado sa pisyolohiya. Kalaunan, nagsagawa siya ng pananaliksik sa Pasteur Institute sa Paris, na tumulong sa kanya upang makakuha ng pwesto sa laboratorio katabi ng kilalang nagwagi ng Nobel Prize na si Ivan Pavlov. Natutunan niya ang mga teknik ni Pavlov sa artificial na pagpapabinhi at pagpaparami ng purong lahing mga kabayo.
Kanyang pinahusay ang prosesong ito, na nagbigay daan upang maging isa siya sa mga unang siyentipiko na lumikha ng mga hybrid ng mga domestikong hayop at kanilang mga ligaw na uri. Si Ivanov ang unang nakalikha ng hybrid sa pagitan ng zebra at kabayo. Sa kabila ng kanyang bagong tagumpay sa agham, mayroon siyang isang seryosong problema. Si Ivanov ay walang pera. Dahil sa inspirasyon at kumpiyansa mula sa kanyang mga natuklasan, nais niyang itulak pa ang kanyang mga eksperimento. Iminungkahi niya sa Akademya ng Agham ng Sobyet na pahintulutan siyang gamitin ang kanilang mga mapagkukunan upang pandohan ang kanyang mga eksperimento sa hinaharap. Alam ng Akademya kung ano ang kanyang balak, kaya mabilis nilang tinanggap ang kanyang mungkahi. Nais ni Ivanov na subukan ang maraming teorya na iminungkahi sa siyentipikong literatura noong panahong iyon. Ang kanyang pinakamalaking impluwensya ay ang Aleman na siyentipiko na si Hans Freudenthal, na noong taon 1900 ay nagsuri ng mga selula ng dugo ng mga gorilla, chimpanzee, at tao, at ipinakita ang pagkakatulad ng mga ito. Bilang resulta, iminungkahi ni Freudenthal na ang mga selulang reproduktibo ng mga anthropoid ay maaaring sapat ang pagkakatulad upang makalikha ng hybrid sa pagitan ng tao at unggoy. Para kay Stalin, ang plano ni Ivanov na subukan ang mga teoryang ito ay eksaktong kanyang hinahanap. Noong taon 1926, ipinasa ni Stalin ang kahilingan sa Akademya ng Agham ng Sobyet upang lumikha ng isang buhay na makinang pandigma. Mula rito, inilipat ni Ivanov ang kanyang focus mula sa pagpaparami ng kabayo tungo sa paglikha ng isang mandirigmang kalahating hayop at kalahating tao. Ang pulang hukbo ni Stalin ay hindi lalakas ng mabilis, at napakahalaga ng oras. Sa parehong taon, nakatanggap si Ivanov ng humigit kumulang $10,000 bilang pondo, katumbas ng humigit kumulang $300,000 sa kasalukuyang halaga. Noong buwan ng Marso ng taong iyon, ipinadala siya kasama ang kanyang anak sa French Guiana sa kanlurang Aprika kung saan isasagawa ang mga eksperimento. Kasabay nito, sa loob ng Unyong Sobyet, isang sentro ang itinayo sa Georgia, ang lugar ng kapanganakan ni Stalin, kung saan palalakihin ang mga nilalang. Ginamit ni Ivanov ang pasilidad ng Pasteur Institute sa French Guiana bilang kanyang base. Kumuha siya ng ilang lokal na mangangaso upang manghuli ng mga chimpanzee para sa kanyang eksperimento at agad siyang nagsimulang magsagawa ng mga pagsubok. Kumuha siya ng semilya mula sa mga lokal na lalaking boluntaryo at sinubukang ipasok ito sa mga babaeng chimpanzee sa pamamagitan ng artificial na paraan. Pinili niyang gumamit ng mga lalaking pygmy bilang mga boluntaryo dahil naniniwala siyang sila ang pinakamalapit sa unggoy, at ang paggamit ng kanyang sariling semilya ay maaaring makasira sa tagumpay ng eksperimento. Sa unang buwan ng pagsusuri, sinubukan ni Ivanov na ipasok ang semilya sa 3 babaeng chimpanzee, ngunit kahit anong pagsisikap ang gawin niya, hindi naging matagumpay ang eksperimento. Habang nauubos ang oras at pera, gumawa si Ivanov ng isang kakilakilabot na desisyon. Sinubukan niyang ipasok ang semilya ng chimpanzee sa mga lokal na babaeng Aprikano nang walang kanilang pahintulot. Nagawa niyang isama ang ilang lokal na doktor na Pranses sa kanyang plano at isinagawa ang eksperimento sa isang lokal na ospital sa ilalim ng pagkukunwari ng isang medikal na pagsusuri. Sa kabutihang palad, bago niya tuluyang maisegawa ang eksperimento, may isang taong naglabas ng impormasyon sa gobernador ng French Guiana na si Paul Poiret, na agad na nagpahinto sa eksperimento at inutusan si Ivanov na umalis sa teritoryo ng Pransya. Sa isang iglap, ang plano ni Stalin na lumikha ng isang hukbo ng superhuman ay natapos. Nang bumalik si Ivanov sa Unyong Sobyet, isinagawa ang isang investigasyon tungkol sa nangyari sa French Guiana. Kalaunan, kumalat ang balita na sinubukan niyang ipasok ang semilya ng hayop sa mga babaeng Aprikano. Agad siyang tinanggalan ng lahat ng benepisyo at suporta ng Akademya ng Agham ng Sobyet. Ang komunidad ng Agham ng Sobyet ay hindi na nais na makipag-ugnayan sa kanya dahil ang kanyang mga ginawa ay itinuturing na mapanganib sa reputasyon ng mga siyentipikong Sobyet sa Europa at Aprika. Si Ivanov ay naging isang kahihiyan, matapos ang maraming pagtatangka na makakuha ng karagdagang pondo para sa kanyang eksperimento ngunit nabigo. Inakusahan siya ng isa sa kanyang mga kalaban sa komunidad ng Agham ng sabotahe dahil sa mga problema sa kagamitang ginamit niya sa kanyang misyon. Noong ika-13 araw ng Desyembre ng taon 1930, si Ilya Ivanov ay inaresto ng lihim na pulisya. Siya ay hinatulan sa paratang ng paglikha ng isang kontra-revolusyonaryong organisasyon, isa pang paraan upang parusahan siya sa pagkawala ng pera at pagkasira ng reputasyon ng mga siyentipikong Sobyet. Siya ay hinatulan ng 5 taon na pagkakabilanggo.
nakalaunan ay binago sa 5 taon na pagpapatapon sa Republika ng Kazakhstan sa gitnang Asya noong taon 1931, doon siya nagtrabaho sa Kazakh Veterinary Zoology Institute hanggang sa siya ay namatay dahil sa stroke noong buwan ng Marso ng taon 1932. Para kay Stalin, ang kakaibang eksperimentong ito ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng makapangyarihang mga sundalo, kundi isa ring pagtatangka na patunayan ang kanyang mga pilosopiya tungkol sa komunismo at ebolusyon sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa kasalukuyan, maaari nating tingnan ang eksperimentong ito at isipin kung gaano ito kabaliw at kahindik-hindik, hanggang sa magsimula tayong pagmasdan kung ano ang ginagawa natin sa agham ngayon.